Okay guys, so we're back. Nagbabalik, episode 3. So, pakilala muna tayo isa-isa. Yes. So, we're back guys. So, para sa mga bagong viewers namin, papakilala muna kami isa-isa. So, my name is Jaynard again, di ba? Tapos kasama ko yung mga brothers ko. Kumusta guys? I'm Rafael. I'm Ross, Mr. Cheesy Spicy Noodles. And syempre, papakilala natin ang ating guest for today, Mr. Marvin. Ayan, uli yun. Marvin. Marvin Jermo. Yeah. Marvin Fabis. Marvin Agustin. Iba-ibang Marvin yan, ha? Yan. So, kasama natin si Sir Marvin Fabis dito. So, una sir, welcome. Thank you na pagbigyan mo kami. So, naghanda kami actually ng few questions and gusto ko rin namin talaga ma-interview kasi isa ka sa mga taong hinahangaan namin, hindi lang dahil sa business pero dahil sa yung pinakasikat na venture mo siguro, which is yung cryptocurrency, di ba? Yes. So, kami kasi familiar rin kami sa mga ganong things. So, bago tayo magsimula pala, sir, okay, kamusta muna tayo, sir? Balita ko galing kang Turkey bago tayo mag-shoot. Yeah, oo. Bali, 9 days kami sa Turkey. Hi muna sa inyo. Thanks for having me, guys. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. And yun nga, galing ako ng Turkey sa Binance event. It's a Binance Blockchain Week. Ibig sabihin, yung mga all about digital, cryptocurrency, mga futuristic business AI, doon ginanap. And nag-enjoy kami, nagbakasyon na rin. Solid. Inikot na rin namin, no? Hindi lang kami nakasakay ng hot air balloon kasi malakas yung hangin. Pero sobrang lamig. Yung mga nasa TikTok, nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo ba yung hangin? Ayan. So, masaya. Okay, sir. Tapos, lately rin, nakita pala namin yung new business mo, sir, which is yung Club Hype. Yes. So, lagi kasi kita nakikita sa TikTok dati, parang after mo mag-club, parang sa labas pinipilahan ka ng mga tao or may mga video na parang nagpapaagaw ka ng peras. So, totoo ba yun, sir? Nakita pala nila yun. Oh my God. So, mahilig ka talaga sa club, sir? Oo. Dati pa, no? Kasi yung pinsan ko, si Paolo, siya yung nag-intro sa akin, no? Ng club. Dito yun, rave pa pangalan nun sa Eastwood, eh. Nung first time ko na nakapunta sa club, nag-enjoy ako kasi mahilig din ako sumayaw, mahilig ako sa music. Sabi ko, ang ganda ng vibe na to. So magmula nun, medyo na-addict talaga ako. Yun yung word. Na-addict ako sa club, sa mga nightlife. Ang ganda ng vibe, ang ganda ng mga tao, lahat masaya. So, nangarap ako na sabi ko, sa future, sana magkaroon din ako ng club na business. Kasi alam ko, ang mahal talaga magpatayo ng business. Eh. Parang suntok sa buwan, pero libre nga mangarap, di ba? So, ayan, binigay naman yung club. And may mga partners ako dyan na mga Koreano tsaka Chinese. Okay, so, sir, yung club nakita ko sa pictures, masasabi mo bang parang siya yung silo ng QC? I believe, no? Kasi pang international siya. Hindi siya basta club lang, no? Maganda yung loob, pinag-isipan, at saka iba yung vibe. Iba yung vibe. Sa Silo, mahilig ako pumunta sa Silo, sa G-Side, sa Korte, no? Yan yung mga pinupuntahan ko talaga. Pero, I believe iba to. Ibang level, ibang experience, no? International po talaga. Yes. Sige, sir. Pupunta kami dyan kasi may hilig mag-club to mga to. Sinasama nila ako lagi, eh. So, punta kami dyan, sir. Congrats, by the way. Tapos, Thank you. Yes, sir. Yun, yung sa video, sir, na namimigay ka ng pera. Actually, yung iba doon parang na-curious. May mga kaibigan akong kilala na kilala ka dahil doon. Kilala ka dahil namimigay ng pera. Kilala ka dahil may mayaman kang araw. Pero gusto lang rin natin clarify. Para kay isang Sir Marvin Fabis, anong totoong definition ng mayaman? Yung yaman kasi, no, hindi lang naman kasi yan sa pera, eh, no? Depende yung success, eh. Hindi siya sa word na mayaman, more on sa success. No, kasi yung ibang tao, iba-iba yung success, 'di ba? May pwedeng successful ka sa buhay mo dahil healthy ka or possible na yung family mo maayos. Pero when it comes sa financial, pag sinabi kong mayaman, ito yung na-appreciate mo kung anong meron ka. Okay. Hindi po, kasi pwedeng magkaiba tayo ng laman ng bank account, pero feeling mo hindi ka pa mayaman. Kahit na meron ka 3 million. Ako, meron akong 100,000 pero feeling ko mayaman ako. So, depende sa tao.
Napahinga ako eh. Oh. Kala niya, mahuhuli niyo ako. So, yun yung, for me, yun yung definition ng mayaman. Parang financially free ka. May financial freedom ka. Oo, parang feeling of grateful ka kung ano yung meron ka. So, masasabi mo rin na yung pagyaman, isa siyang mindset, you know? So, Yes. pwedeng, ang tingin mo sa isang tao, di pa siya mayaman, pero para sa kanya, mayaman talaga siya. Yes. Exactly. Oo. Okay. So, pero meron talaga tayo nakikitang sobrang yayaman. Okay? Yun talaga yung mga definition na mayaman talaga. Okay. Yung baka crazy rich na talaga sila. Literal yun. Literal na mayaman yun. Ikaw, sir, masasabi mo bang mayaman ka na? Feeling ko hindi pa eh. Hindi pa. Oo eh. Kasi nagsisimula pa lang ako eh. Malalim yung pinanggalingan ko, malalim. And then yung ngayon ko, hindi pa kasi marami, yung circle of friends ko, iba yung alam kong mayaman. Ibang level sa mind ko yung mayaman. Gets. So hindi, for me, hindi pa. Okay. Nahirap pa ako. Mahirap, grabe sa lagay na yun. Mahirap pa ako, as in. Kasi lalo na yung mga kaibigan ko na mga trader din sa ibang bansa, nakikita ko yung lifestyle nila eh. Minsan akala ko sipag-sipag ko na, pero pag nakikita ko sila magtrabaho, yung work ethic nila, iba. Feeling ko ang tamad ko. Ganon. Okay. Kaya yung level din ng yaman nila, yung pera na pumapasok sa kanila, income nila, ibang klase din. So for me, hindi pa ako mayaman. Hindi pa talaga. Hindi pa talaga. Malayo pa talaga. Okay. Kaya sige. malayo pa. Gets namin yung point kasi actually kami rin, di rin kami nakukontento sa meron kami. Like, minsan may na-achieve kaming milestones, ganun. Pero lagi namin nire-remind sarili namin na, wala, nasa baba pa rin tayo, nasa kailangan baba pa pa ng rin more. tayo, kailangan So, pa I think it's magsipag. a healthy mindset para lalo sa isang business owner. Correct. Tapos, sir, ask ko lang, do you believe sa saying na money cannot buy happiness? Money cannot buy, money can't buy happiness. For me, depende sa definition ng kung ano yung, saan ka talaga sumasaya eh. Kasi kung ililiteral natin yan, it can buy happiness. Tandaan yan. Ha? Yung mga nagsasabing money can't buy happiness, sila yung walang pera. Joke lang. Pero yun nga, talaga naman, no? Kasi like, kunyari, may pera ka. For me, no? Makasama ko yung family ko na nagta-travel, happiness eh. Talaga nabibili naman talaga eh. Di ba? Nakakakain kayo na maayos, hindi nyo pinoproblema yung bills. Yes. So for me, happy ako dun. Pag nagkasakit ako, nagka-emergency, may ibabayad ako. Di ba? So yun yung for me, nabibili rin talaga. Okay? Pero ang sinasabi kasi nila minsan na yung money can't buy happiness, parang ano yan eh, yung ang dami-dami mong pera, tapos yung mayayaman minsan nagsusuicide. Dahil pagdating pala doon sa financial freedom at yumaman na sila ng todo, hindi pala yun yung happiness. So may mga ganong definition na parang okay, narating ko na to, pero bakit parang I feel empty? Yes. Hindi pala to yung totoong happiness. Kahit dami kong pera, ang dami ko naman nakabangga, ang dami ko naging kaaway. O hindi pa rin ako happy. Or lahat ng kamag-anak ko nagagalit na sa akin. Or meron ako na argabyadong tao. Yumamang ka nga, nang scam ka naman. 'Di ba? So parang hindi rin yun happiness. So for me, ang happiness talaga, yung feeling na may pera ako at yung pera ko nagagawa ko para sumaya ko at yung mga mahal ko sa buhay. Parang ganun. Okay, so we can say na money can buy happiness if you know what to buy, di ba? Yes. Oh. So, Saan mo yeah. siya gagamitin? Yeah, let's say example, i-retire mo yung magulang mo sa trabaho nila. Sabi mo, you never have to work again, di ba? Ikaw nagpo-provide sa kanila, gawin mo silang, bigyan mo silang business. Di ba? So that's, for me, that's happiness. Di ba? Araw-araw na kumakain kayo ng mga kapatid mo, araw-araw na may pagkain kayo, araw-araw na nakakatulog kayo na mahimbing. So that's, for me, that's happiness rin eh. Di ba? Yes. So I think most of the people, pag may nakikita sila nagsasabing money cannot buy happiness, feel ko parang pinoprogram nila yung utak nila na normal yun, na parang hindi siya magandang iisipin eh, right? So, kasi pag naisip mo, okay, sabi ng mayaman, di naman raw pala nakakabili ng happiness yung pera. Hindi na nga magtatrabaho. Di ba? Ganun yung naisip nila. Pero, masasabi ko lang rin sa mga nanonood siguro na money can buy happiness, but it is not enough. Di ba? Yes. So, may Tama. marami pang mas importanteng bagay sa pera. And yun nga, lagi yung tatandaan guys na ang money, wala namang emosyon yan eh. Kumbaga, neutral yan. Depende sa humahawak, no?
parang kutsilyo yan eh. Pagka, depende sa umahawak, okay ang kutsilyo. Pag pinahawak mo sa mga tao na mabuti or magaling magluto sa mga chef, magagamit mo siya sa panluto. Pero ipahawak mo siya sa mga masamang tao, pwedeng ipang saksak sa'yo. Parang baril, di ba? Pwede mong ipamprotekta yan. Di ba? Pwedeng self-defense. Pero ipahawak mo sa mga pulis, mas mabuti. Okay? Mas okay. Siyempre, ipoprotektahan ka ng mga pulis. Sa mga masasamang loob naman, pwedeng ipang patay o ipang hold up or what. So, depende sa gumagamit. Ganun din ang pera. So, kung marami kang pera, dapat, kung mabuti pala ang kalooban mo, dapat marami kang pera. Okay, so... Kasi pwede mong gamitin yung pera sa kasamaan din. So yeah, nasagot na namin yung controversial na sa internet na matagal na yung money can't buy happiness. So ngayon, nilive namin yung statements namin para pag-isipan yung mabuti, di ba? So, sir, maraming mga bata ngayon na open sa mundo ng business, sa mundo ng diskarte, di ba? So, if may mga batang magsisimula, will you advise them to go sa passion nila or sa skill nila kung saan sila magaling? Ito guys, personal opinion ko to ha. Kasi pinag-uusapan natin yung passion and marami nagsasabi rin na pag sinunod mo yung passion mo, doon ka yayaman o doon ka aasenso. Totoo naman talaga yan. And marami naman tao na sinunod yung passion at naging successful. Kasi sabi nga nila, no, may kasabihan na pagka daw yung ginagawa mo yung passion mo as if hindi ka nagtatrabaho. 'Di ba? Kasi nag-i-enjoy ka doon sa ginagawa mo. Pero ang question kasi is yung passion, madadala ka ba niya doon sa financial freedom na gusto mo? O doon sa success na gusto mo? Kasi possible na passion mo to, pero hindi ka niya kayang dalin doon sa mga pangarap mo. Diba? Like ako, ito, marami nagtatanong sa akin, Sir Marbs, bakit trading yung pinasok mo? Diba? Gusto mo ba yan? Passion mo ba yan? Ba't parang yan yung pinili mo? Guys, na totoo, hindi ko naman talaga passion, no, na mag-trade. Sino ba naman ang passion nga, no? Na stress ka, titignan mo yung market, natatalo, roller coaster yung emotion mo, na parang minsan nagbabantay ka pa, syempre, yung time mo, nakaalat din doon sa pagtitrade minsan. So parang, passion ba talaga yun? Ang gusto kong passion, yung passive, wala akong ginagawa, pero yung business ko tumatakbo, or passion ko, let's say, na sumayaw, no? Minsan, yan, gusto ko sumayaw. Pero alam ko na pag yun ang tinutukan ko, hindi naman ako kikita ng ganun kalaki. Okay. Diba? Ayan, kaibigan ko sila Manex, kaibigan ko sila DJ Lunyo, and sila mismo nagbi-business. Because hindi naman talaga kayang siguro doon, meron may mga dancer talaga na high. Yes, gets. Diba? Mataas yung sweldo ng mga, or mga TF na mga dancer na yan. Yes. Pero, yung iba, hindi. So, yun yung, compare natin yung passion kung madadala ka niya doon sa financial freedom. Okay. Minsan, kung gusto mo ma-achieve yung financial freedom, pwede mong wag gawin yung passion mo. Pero ito yung vehicle na pwede kang dalhin sa financial freedom. Ewan ko kung make sense ako Gawin mo muna to. Hindi ka passionate dito sa bagay na to, pero dadaling ka niya dun sa financial freedom, magtiis ka muna, mag-sacrifice ka muna. Pag yumaman ka na, o de gawin mo yung passion mo. So, alam niyo na yung formula natin, di ba? So, share lang namin, sir. Kami talaga, di kasi rin namin passion yung cooking. Yung business namin, restaurant, di ba? So, akong passion ko talaga dati mag-basketball, di ba? Sila rin, passion namin mag-basketball. Pero nung pandemic kasi, doon kami na-open na, okay, we're wasting too much time. Ano yung asset na meron tayo? Ano yung pwede natin pagganahin? Okay, ano yung meron tayo na kaya natin pagkakitaan? So, doon kami nag-open ng, isip-isip kami. So, nakita namin, nasa bahay kami, pandemic, may garahe kaming pwedeng gawan ng pagkain. Pwedeng kami restaurant, I mean. So, ba't di tayo mag-try ng magbenta ng snacks? Ganun yung naging story talaga namin. So, yun, sinunod namin, hindi namin talaga passion yung pagluluto. Baka iba viewers namin, nakala yung passion namin magluluto. Di nga kami marunong magluto, marunong na kami magprito, di ba? So, isipin mo, binibenta natin, prito, yun. Di ba, gets nyo rin? Hindi namin talaga passion na magluto or mag-prepare ng food. Pero yun yung nakita namin pwede namin gawin. At saka yun yung gumana sa amin. So, like what Sir Marvin said, mag-sacrifice muna kami dito. Kasi soon,
10, 15 years from now, pag naging okay, stable na kami, pwede na kami basketball araw-araw, pwede na kami gym, pwede na kami bumili ng magagandang kotse na gusto namin. So, yun yung pinapoint out ni Sir na if yung passion mo, hindi ka kaya dalhin dun sa goal mo talaga, di ba? Baka pwedeng gamitin mo yung skill mo kaysa nasasayang, di ba? Yes, So, correct. do you believe in law of attraction, sir? Law of attraction. Actually, sa totoo lang guys, naniniwala ako sa law of attraction. No? Kasi nag-manifest lahat ng mga bata pa lang ako hanggang ngayon. Yung mga iniisip ko talaga at pinapaniwalaan ko, nag-manifest. And nag-start din yan sa pagsulat ko lang ng mga gusto ko. Nung time na estudyante ako, meron akong sinulat na 10 gusto ko na ma-achieve. First car ko, parang gantong ipon, or lugar na mapuntahan. Na-achieve ko lahat yun. Sa papel lang. Sumunod, gumawa na ako ng mga dream board. So, nag-cut na ako ng mga photos o pictures ng mga gusto kong puntahan, kotse, ganyan. Na-achieve ko na. Ewan ko, na-TikTok ko na yun eh. Na 2017 yung dream board ko na yun. And then, nilagay ko doon, Audi R8, Suburban, savings na malaki, mga condo. Halos lahat, bro, na-achieve ko na. Siguro mga 88% ng dream board na yun, nakuha ko na lahat halos. So, naniniwala ko na if you believe sa isang bagay, makukuha mo talaga siya. Basta ang rule kasi dyan, dapat kahit 1% wala kang duda. Kasi ina-attract mo eh. No? Bakit ko masasabing naniniwala ako sa law of attraction? Well, may mga laws tayo dito sa mundong to na kahit di mo nakikita, kahit di mo pinapaniwalaan, nag-e-exist. Okay? A very good example is yung law of gravity. Ang law of gravity, hindi mo nakikita yan. Try mong tumalon dito sa building. Mag-a-apply yan. Ewan ko kung hindi ka kunin ni Lord. Diba? So, yun yung mga example ng laws. Universal laws ang tawag dyan eh. Na kahit di ka naniniwala, even yung electricity, may mga bagay na powerful na hindi natin nakita. Energy, no? Na sila yung talagang malalakas. And sabi nga nila, yung mga bagay daw na hindi mo nakikita, sila pa yung mas malalakas ang impact. So halos lahat ng mga kilala kong bilyonaryo naniniwala sa law of attraction. Pero ang law of attraction is just maliit na ano lang yan eh, na part. Okay? Kung lalaliman mo yung law of attraction, sobrang lalim pa niyan. Kasi ang napanood mo lang, The Secret, 'di ba? Nanawala ka na sa law of attraction. Sabi dun sa The Secret, isipin mo yung elepante, lalabas yung elepante diyan. Hindi siya ganun kaliteral. Merong ano yan eh. Ako, na-apply ko yan because 100%, ito yung tip ko lang kung paano ko siya ina-apply. Ang law of attraction, nagwo-work yan. No? Kailangan alam mo kung paano siya. Believe dun sa gusto mo ma-achieve ng 100%. Again, walang duda. Bukod sa belief, okay, yung feeling. Yan ang pinaka-importante. Kaya nga, di ba yung mga nagme-meditate? Di ba? Pag nag-meditate sila, feel nila na andyan na yung bagay na magusto mo. And hindi mo siya sinasabi. Ang universe hindi niya sinasabi yung sentence mo na sana magkaroon ako nito. Or sa future magkakaroon ako nito. Hindi. Kailangan I am na agad. Kumbaga, ngayon, meron na ako niyan. So, feel ko na. Let's say, dati, nag-MRT ako, no? Nag-MRT ako noon. Gusto ko sana mag-apply sa GMA Network, sa ABS-CBN. And feel ko habang nakasakay ako sa MRT, bro, na magiging empleyado ko ng ABS-CBN. Pagdaan ko naman ng GMA, magiging empleyado ko ng GMA. Kasi nung time na estudyante ako noon, ang laki ng tingin ko sa mga kumpanya na yan eh. Parang pag napasok ako dyan, feeling ko, uy, bigatin ako, nagtatrabaho ako sa ABS, sa GMA. Yun yung feeling ko, no? Okay. And ina-assume ko na as if nagtatrabaho ko dun. So for me, ganun nag-work siya. Let's say gusto mong magkaroon ng R8 o the R8. Habang nagdadrive ako or habang nakasakay ka sa taxi, feel mo na as if meron ka. Kaya nga pag tumingin ka sa salamin, no, ito ginagawa ko talaga, turo sa akin ng mentor ko before, sabihin mo sa salamin, sa sarili mo na you are successful, you are wealthy, you are abundant, no, you are healthy. So laging
present. Ngayon, okay, I'm rich. Okay. I'm happy. I'm grateful. Kaya nga yung sinasabi ko na parang mantra ko na sinasabi ko 8 times a day is yung I'm allowing myself to expand and grow. Love, health, wealth, success, prosperity, and abundance will come my way from all directions with ease and grace to the best and highest way. 8 times ko itong sinasabi every day. Okay? Napakadali na nagfo-flow sa'yo yung energy, yung attraction, yung wealth na gusto mo, yung health na gusto mo, i-attract mo yan today. Ngayon, as if nakuha mo na. Again, with feelings. Okay. Kailangan nararamdaman mo lang yan, hindi mo sinasabi lang. Kasi kailangan lumalabas sa bibig mo because dinideclare mo nga siya sa universe eh. Kailangan mo siyang sabihin. Mas malakas yun. Lalo na pag dineclare mo sa tao yun. Iba na yun. Ibang level yun. O, mapapahaba tayo sa law of attraction, bro. Pag susuyudin mo ako dyan. So parang kailangan 100% ka talaga, di ba? So ikaw lang rin naman at ikaw maniniwala sa sarili mo eh, di ba? Yes, walang maniniwala sa yung iba. Sarili mo lang. Kung pag di ka pa naniwala sa sarili mo, sino pa maniniwala sa iyo? 'Di ba sabi nga ni Napoleon Hill, no? Sabi niya, whatever the mind believe, okay? Whatever the mind believe and conceive, it will achieve. Sabi rin sa Bible, 'di ba? Ask. Okay. So pag sinabi mo talaga sa sarili mo ngayon na pinrogram mo na yung sarili mo na, okay, mayaman ako, talagang dadaling ka ng universe, talagang Yes. babalik sa'yo lahat ng sinasabi mo, di ba? So, ikaw sir, masasabi mo bang ang law of attraction, kailangan pa rin siya ng action talaga? Kailangan talaga ng action. Okay. Like, nung time na nasa networking ako nun, wala pa talaga akong pera nun eh. Pero kailangan i-feel ko na mayaman ako. Kasi may mga kinakausap akong tao na talagang mas mamayaman sa akin. Talagang mas above sa akin. Nagsisimula pa nga lang ako eh. Wala nga akong pamasahe bus pa uwi eh. Di ba? Pero kailangan pag nag-present ako, yayaman tayo dito, boss. Di ba? Ito yung opportunity. Maganda yung product na to. Kahit gutom na gutom ako, hindi pa kumakain. Pero the way I present is as if kumikita na ako na malaki. At yung confidence ko, pag pumasok ko sa room na yan, pag nag-present ako sa seminar room na yan, ako yung speaker, kailangan yung dating ko, yung feeling ko, kumikita na ako ng malaki. Kumikita na ako ng as if 500,000 to 1 million per month. Para pag pumasok ako sa stage, yung tao, kung the way I talk, as if ganun na ako. Ay, ano nangyari? Nag-manifest. Diba? Naging top 1 ako, naging top earner ako noon sa Big 500 at alam nyo yan, lalo na noong mga times na nagne-network pa ako, 2011, no? Ganun yung feeling. And then, pag ready ka na, dyan yan dadating. Tandaan mo, hindi dadating sa'yo yan kung hindi ka ready. Kaya yung mga problemang nararamdaman mo ngayon, challenges yan, yan yung pagre-ready. Hindi ibibigay sa'yo yung pag-ready. Kahit anong law of attraction mo na sinasabi mo, gusto ko ng ganito, gusto ko ganito. Pero, hindi ka naman ready. Hindi ka nag-prepare. Hindi ka nagbasa. Hindi ka man lang bumili ng libro, nanood ng tutorial man ng YouTube ng trading. Pero gusto mo maging trader. Kahit anong I will be a professional trader. Wala kang binabasa ng libro ng trading eh. Okay. Paano ka magiging professional trader? Labo rin, no? So, yung law of attraction, guys, clarify lang namin, hindi siya gagana sa tamad. So, kailangan may action pa rin talaga siya. Hindi nyo pwedeng iasa 100% dun lang, di ba? Yes. So, sir, nabanggit mo, nag-top 1 earner ka sa networking, pumasok ka networking. Doon mo rin ba nakuha yung first million mo? First million sa networking, yes. Yes. Sa, Anong age ka nun, sir? Hindi ko na matandaan eh. Parang 18 yata ako nun. Grabe. Joke lang. Nakalimutan ko na kung anong age ko. Pero 23? Mga ganun siguro, no? Oo, mga 23. Grabe. Na-achieve ko yun. Binasa ko yung libro ni Chinkitan. Ang title ng book na alala ko is How I Made My First Million. And na-attract ako dun sa libro kasi yun nakalagay. Wala pa akong first million eh. Yun nga yung goal ko. Gusto ko magkaroon ng 1 million para matawag ko yung sarili ko, I'm a millionaire. Kasi may 1 million na ako. So, binasa ko yung libro ng How I Made My First Million. And sabi niya sa libro na yun, ang pinakamahirap ma-achieve is yung first million. After nung first million, sobrang dali na ng susunod.
2 million, 5 million, 10 million. And guys, ito sasabihin ko sa inyo, sobrang totoo niyan. Achieve mo yung unang million mo, ang dali na nung pangalawa, pangatlo, sunod-sunod na yan. Proven and tested. Yung mga nanonood sa akin, ngayon nanonood sa amin, pag na-achieve nyo yung first million ninyo, mafe-feel nyo yan. Yung susunod madali na. Alam mo nang gawin eh. Kabisado na eh. Yeah. So, shoutout rin pala kay Sir Chinkitan. In-interview niya kami one time sa show niya sa 1PH. Tapos binigyan niya rin kami ng books. So, guys, yung mga hindi pa nakakabasa ng libro ni Sir Chinkitan, di ba? Si Sir Marvin na mismo nagsabi, gumana sa kanya. So, Proven and tested. gagana rin sa inyo yun. No? So, Sir, fast forward ngayon. How much ang kinikita ni Sir Marvin sa isang araw? Secret. Baka mamaya may BAR na. yung kay Boss Toyo nga na content ko, nalaman lang na nagki-crypto ko, kinlose na yung video account ko. Ganun kalupit. Oo. Pero huwag kayo mag-alala guys, nagbabayad ako ng tax. Hindi pwedeng hindi, no? Hindi pwedeng hindi. Pero ginagawa ko yun na self-pay. Kasi sa YouTube naman, yung tax doon is automatic eh. Merong automatic tax na doon eh. Parang US yata or something. But ganun. Yung ibang income ko, may accountant ako na nag-ano. Kaya yung mga nagko-comment dyan sa baba na BIR is waiving. Pwede, mamaya na namin pag-uusapan siguro yun behind the camera. Ibubulong ko na lang sa'yo. Bubulong na lang sa atin. Baka yung may mga pinagkakautangan ko biglang lumabas eh. Relax lang, hulog-hulog lang muna tayo ha. Nag-i-invest ka rin ba sir sa mga business? Yes. For example, ako, sabihin ko sa'yo, paano kita mapapa-invest sa business namin? Okay. Example. Number one, let's say may lumalapit sa akin. Unang-una kong tinitingnan kung, again, babalik tayo, passionate ka ba dun sa business? Kung baga gusto mo ba talaga yan? Or yung iba, bread and butter talaga nila yung negosyo na yan. Diba? So yun yung una kong tinitingnan, yung factor na alam mo ba talaga yung ginagawa mo? Kasi baka mamaya mag-invest ako sa'yo, naisip mo lang yung concept, pero hindi ka naman talaga seryoso or parang naisip mo lang yung idea, trip mo lang din kumita. Kasi pag pera yung pinag-usapan, kitaan lang muna, medyo na negative ako sa ganong impression na, boss, kikita tayo na malaki dito. Magtatayo ako ng karinderya, kikita tayo malaki. Okay, hindi ganon. Kasi tinitinan ko ng ano yung long term mo, ano yung gusto mo talaga, ano ba talagang plano mo dyan, ano yung feasibility study mo. Okay. Passionate ka ba dyan? Seryoso ka ba? At marunong ka na ba talagang gawin yan? Or minsan, nakikita ko yung existing business na ginagawa niya, talagang successful naman wala siyang pondo. That's the time na e-enter ako. Okay. Oh, sir, may business ako, ganito. Medyo tumatakbo na. Ito po yung sales namin. Kaya lang, kailangan namin mag-expand. Parang Shark Tank. Kung nanonood kayo ng Shark Tank, ganon yung way. Ganon ako mag-invest. Let's say, kunyari, may mga friends ako na magbubukas ng ganito. Parang ganon. Bubukas ng ganyan, pero andyan yung system, wala akong gagawin. Kasi ikaw yung expert dyan eh. Hindi ako expert dyan. Pero I'm willing to invest kasi alam yung ginagawa mo. At alam kong kikita tayo. Okay. So, ganun. May mga pinag-investan ka na sir na hindi bumalik sa'yo yung... Sobrang dami na. Ano yung pinakamalaki? Yun. Yung pinakamalaki. Hindi nag-silent. Okay lang. Pinakamalaking lugi, actually parang pantay-pantay lang din naman sila kasi usually yung mga meron akong parang ito lang yung willing to invest ako. Okay. Ito lang yung pwede kong pakawalan. So Okay. pag ito nalugi, same lang din dun sa isa kasi ito lang yung talagang pinaka, kunyari 1 million. So ganun din invest ko dito. Or mas mababa pa. Okay. May ceiling lang siya. So millions talaga sir. Millions talaga ang nawala at marami na din talagang nawala. At marami na rin talaga akong na-investan na hindi nag-push through. And, excuse me, again, that's business. Part of the game. Yes. So, katulad sa cryptocurrency, okay, may project na nagbuo. May bumuo ng project, hindi naging successful yung business, tawag na nila rug pull, tawag na nila scammer. Hindi nga nag-work. So, ibig sabihin pala, pag nag-invest ako sa kaibigan ko na gusto magtayo ng sari-sari store, tapos nalugi, rug pull pala to eh. Scammer ka bro eh. Di ba? Hindi naman ganun. So, business yan eh. May risk. Laging may risk sa negosyo. So,
pwedeng mananalo, pwedeng matatalo, pero again, as an investor, kailangan na ginagawa mo rin yung due diligence mo. Tinitingnan mo yung capability ng tao, feasibility study, yung location ng paglalagyan ng negosyo, kung yung target market niya, 'di ba? Pasok ba dun sa location? So marami kang factors na titingnan and mababawasan yung risk mo dahil ginagawa mo yung due diligence mo. Okay. Okay, get. So, sir, nabanggit mo nga about cryptocurrency, di ba? So, nung pandemic kasi ako, tinry ko rin mag-crypto. Tapos, unang-unang search ko sa YouTube ng Cryptocurrency Philippines. Ikaw yung lumabas eh. Di ba? Ikaw yung lumabas. So, parang para sa akin, pag sinabing crypto sa Pilipinas, Marvin Favis talaga yun. Yes. At di nyo na mabubura yan. Alam nyo ha? So yun, para sa mga nanonood sa atin, sir, pag may nagtanong sa atin, syempre hindi naman alam lang lahat yung cryptocurrency, di ba? So pag may nagtanong sa atin na kahit isang bata, ano ba yung cryptocurrency? Paano natin ma-explain yun ng pinaka mabilis na maintindihan agad nila? Cryptocurrency sa newbie as in wala pang kaalam-alam, no? Siguro ma-explain ko to, i-compare ko sa ginto. Sa gold, yung suot niya na napakabigat na ginto. Okay? Okay, ang ginto, mahalaga. May halaga. Okay? Ang ginto, tumataas ang value. Pwedeng itago mo lang, 'di ba? Kasi, bakit mahalaga ang ginto? Unang-una, rare. Bakit nga? Hindi lang rare. Kasi, bakit siya rare? Kasi konti lang yung supply eh. Konti lang yung supply ng ginto. And habang tumatagal, tumataas yung value. Ngayon, yung ginto, gagawin lang nating digital. Okay. Ipapasok lang natin yan sa internet. So, kung sa mundo ng internet, merong ginto, Bitcoin yun. Ang Bitcoin, cryptocurrency. Okay? Bakit siya crypto? Kasi nga, cryptocurrency. Okay, yung currency mo ay crypto. Ganun lang siya kasimple. Sa loob ng net, digital, okay, umiikot sa loob ng blockchain. So, ang blockchain kasi medyo malalim yan. Pero kung gusto mong padaliin, ang ibig sabihin lang naman yan, no, meron kang treasure or meron kang pera na napakahalagang bagay na rare siya sa digital world, which is Bitcoin. Same lang, tumataas ang value pag tinago mo. And yung supply, paubos ng paubos ng paubos. Because ang Bitcoin is 21 million lang ang supply. And bakit ko kinumpare sa ginto? Ang ginto, minimina. Ang Bitcoin, minimina rin. So, yun ang pinaka, for me, the best way na ma-compare siya sa material na bagay. Pare silang minimina, pare silang may value. Okay, sir. So, nabanggit mo nga yung Bitcoin, 20 million lang. 21 million. 21 million, di ba? So, ilang percentage kaya nun na kay Sir Marvin? Naku po. Aligabok. Aligabok lang, guys. Hindi naman ganun kalaki, no, yung Bitcoin ng Bitcoin ko. Pero, again, ang importante, meron ka. No? Kahit maliit na portion lang, kurutan mo. Kasi, ilang libo na yun dumadating sa palad mo eh. Sayang naman, no? At least man lang, kahit paano may na-invest ka, 1,000, 2,000, 5,000. At least ma-feel mo lang na, ops, may Bitcoin ako. At kikip mo lang. Doesn't matter kung iti-trade mo, hindi. Kahit di ka mag-aral ng mag-trading eh. At least ikip mo lang. At least maging part ka lang nung ating community, maging part ka na ng future. Kasi for me, syempre, cryptocurrency or Bitcoin or AI, ito na yung future. At hindi mo na mapipigil yan. Napakabilis yan. Yung internet nga, di ba? Hindi nga pinapansin ng iba. Yung internet. Ayaw pansinin ng iba ngayon. Di ka mabuhay nang walang internet. So, ganun din sa future. Yung Bitcoin, hindi mo pinapansin ngayon. Naku, scam yan. Bitcoin? Naubos pera ko dyan. Ininvest ko. Kasi guys, invest na invest. Anyway, yun yung pinaka point ko doon. Anong year ka unang bumili ng Bitcoin? Naalok ako 2013. Okay, pero hindi pa ako bumili. Magkano yung Bitcoin nun, sir? Parang $5 yata, hindi ako nagkakamali. $5 lang? Parang di ako nagkakamali, sorry ano na lang natin yan. Hindi ko sure, pero mura pa. Parang $5 lang yata. Or 5,000 pesos ata. Okay, 10 years ago. Isang Bitcoin or something. Hindi ko pinaniwalaan kasi akala ko networking.
Yun ang nasa time na yun, nasa networking ako. Kaya sabi ko, ay, ano yan kumpanya lang na nagbukas kayo ng, tapos gumawa kayo ng sarili nyong kunyaring Bitcoin. So, hindi ako bumili sa madaling salita. And then, nakita ko ulit yung kaibigan ko na yun after 2 years, 2015. Sabi ko, ba't sobrang yaman mo agad? Downline ko siya sa networking. Oh. Ito yung sinasabi ko sa yung Bitcoin noon. Bakit di mo ko pinilit? Di mo ako pinilit. Ha? So yun, nung nangyari, sabi ko, pagbilan mo naman ako. Ayaw niya akong pagbilan. Kasi nga, nag-a-acquire siya eh. Ayaw niya mag-let go. Sabi ko, kahit ano lang, bigyan mo na ako 1, 3. Pumayag naman. So sa Coins PH yun. Okay. Ilagay ko. Doon nag-start. Magkano yung Bitcoin na nabili mo na? Doon ako nagamit mga 20K. Mga Okay, 20,000. so lumaki na Nasa talaga, no? loob ng 20,000 to 25,000. Okay, tapos yung binili mo yung Bitcoin niya mismo, yung sa kanya mismo, no? Bitcoin niya. Pero sobrang dami niyang Bitcoin. Kung di ako nagkakamali, more than 10,000 yata or 1,000, parang gano'n. Kasi pinakita niya sa akin yung ledger. Hindi ko pa naintindihan yung ledger nun eh. Okay, so sa ibang bansa, nakita ko kasi may mga businesses na nag-accept ng payment na cryptocurrency. Tapos sa Philippines, I don't know if meron na, pero if ever ba, tingin mo ba kailangan na mag-adapt ng Philippines na gano'n? Siguro slowly, no, kailangan na rin natin kasi ang dami na rin naman nagki-crypto and ginagamit na rin naman yung stablecoin, USDT. And ako, kagagaling ko lang sa Turkey, sa Istanbul. And halos lahat, no, karamihan ng mga store doon, guys, nag-a-accept ng crypto. Damn. Nag-a-accept ng Bitcoin, nag-a-accept ng USDT, any na may value na nasa loob ng Binance. Yes. And ang daming exchanger doon, bro, ng Bitcoin. Umikot ka doon, ang dami. Nakita ko, nakita yung TikTok or punta kayo sa IG ko, makikita nyo yung dami ng mga, doon, exchange. So, I think malaki yung matutulong nito sa tao kasi kaya nga ginawa ang crypto eh. Para mas matulungan yung mga karamihan. Okay? Kasi, imagine, sa crypto may DeFi. Diba? Pwede ka rin mag-loan, pwede ka rin mag-invest, may percentage, pwede ka rin mag-stake ng, stake is parang time deposit sa mga hindi nakakaalam. And, just imagine, hindi lahat pwedeng manghiram sa bangko, hindi lahat pwedeng makabili ng kotse, sangkatutak na requirements para ma-approve ka sa loan, sa bahay, sa home loan, sa cellphone nga lang eh. Ang hirap. Diba? Gets. So, ito, may way sila na pwede kung i-adapt. Marami tayong matutulungan. So, yun nga kasi ang sa bangko eh. Tinatanggal natin yung third party. Okay. Yung third party na kumikita sila, no? Ito, bangko, kumikita, sila yung taga-approve para makabili ka nito. Why not? Pwede ka rin naman dumiretso kasi ang crypto nga is peer-to-peer nga eh. Tayong dalawa magkausap. Wala nang middleman. The moment na lagyan mo na middleman yan, dun tumataas. Iinteresan ka ng iinteresan ng mga, close nyo yung account ko. May galit eh, no? Tama nga. Actually, may nagsabi rin sa akin before yung pinapakinggan ng tao. Sabi niya, crypto is a risk. But having none of your money in crypto is a massive risk, di ba? Yes. So, Totoo naman. Totoo naman yun, yeah. Tapos, pag pumasok tayo sa usapang trading, sir, paano natin masasabi na yung trading iba siya sa casino, iba siya sa sugal, iba siya sa loto? Okay. Kasi yung iba talaga, pumapasok sa trading industry as if casino. Literal, buy and sell lang eh. Dalaw lang nga pagpipilian mo eh, buy and sell. Natatalo ka pa. Diba? Para pagpunta casino, baccarat eh. Player and yung banker. Diba? Tama ba? Sorry, di ako nagkakasino ha. Pero, may similarity sila in a way na kapag hindi mo inaral yung trading, para ka nagkakasino. Para ka nagsusugal. Kasi walang analysis eh. Nababawasan yung risk kapag ka nag-a-analyze ka na ng market, yung fundamentals, yung technical analysis. Doon ka gumagaling, in a way, may konti ka ng projection sa pwedeng mangyari or pwedeng puntahan na direksyon nung market. Okay. So, nagiging hindi siya sugal. Okay, Kasi, gets. ina-analyze mo eh. Gets.
Ikaw ba, nag-analyze ka ba sa casino? Teka, player and banker. Hindi eh. Never mong gagawin yan. So at least dito, nababawasan yung risk. Okay. So if let's sample, may batang lalapit sa'yo, marirecommend mo ba na pumasok siya sa crypto? Bata, wag ka muna. Unang-una kasi hindi ko dinidiscourage yung mga bata na pumasok sa crypto. Again, kung gusto mong bumili ng crypto, walang problema, bumili ka ng Bitcoin. Pero kung usapang trading ang pinag-uusapan, trading is very risky. Pwede kang masunugan ng pera, maubos yung savings mo, lahat, no? Kasi makikita mo yung mga traders, ang lalaki ng pera, naka-Lamborghini, ang gaganda ng kinikita. Di ba? So ikaw, mafo-FOMO ka, gusto mong pumasok. Sige, gusto ko mag-trade. Pero ang truth, okay, sa trading, kailangan mo talaga siyang aralin ng matindi. Medyo kailangan mo mag-spend ng time, talaga experience muna, mag-demo account ka muna before you enter kasi negosyo din siya business din siya. Seryosohin mo. Treat it as a business. Kasi kung trip-trip mo lang, na gusto mo lang mag-trade, natuto ka lang mag-technical analysis sa YouTube or what, wala ka mentor or di mo talaga sineryoso, feeling mo, ang galing-galing mo na, pinasok mo yung trading, uubusin ka niya. Yeah. Uubusin ka niya. So, wag ka munang pumasok hanggat hindi mo siya inaaral ng seryoso. Yun naman sasabi ko dyan. I'm not the best trader. Although sinasabi ng tao, si Marvin Favis magaling mag-trade. Hindi ako magaling, hindi rin ako best trader. Ano lang ako, profitable. May sarili akong strategy na nahanap sa sarili ko based sa pag-aaral na effective sa akin. Hindi ko sasabi ako yung pinakamagaling. Kaya, maraming mentors dyan na mas magagaling. Pero, tignan nyo rin yung resulta nila. Okay. Kasi maraming magaling mag-drawing, wala namang resulta. So, hanapin nyo rin may resulta. Nung pandemic, naalala ko most ng mga kabataan na-engage sila sa Axie Infinity, di ba? So, halos kami rin, nag-start kami rin. Pero ang mali kasi namin nung una, parang FOMO kami parang late na kami napasok Okay, so ito, gusto ko lang rin itanong kasi hanggat ngayon, sa mga fina-follow kong crypto pages, nakikita ko pa rin yung updates sa value ng Axie. Tapos dami pa rin nag-share, dami pa rin nag-aaway sa comments. So, galing sa iya. So, pag tinanong natin ng isang professional sa crypto talaga, may pag-asa pa ba ang Axie Infinity? Ano yan magdedepende yan dun sa mga, siyempre, creator, yung development ng laro mismo, no? Kung papagandahin ba nila or merong, yun nga, sa game itself, no? Kasi yung pumasok tayo sa Axie Infinity, aminin na natin, guys, because of pera. Gusto natin kumita nung mga oras na yun. Itong pandemic, malaking bagay na nag-a-Axie ka kasi kumikita ka. And ako mismo, nasa 490 plus yung teams ko. Marami akong scholar. Yung mga scholar ko yan, mga yan. And nakatulong siya sa income. Pero, hindi naging balanse. Diba? AXS, yung pagbe-breed, hindi naging balanse, bumaba yung SLPs, sumabay din, bumaba yung Bitcoin, diba? Nagbabaan lahat ng tokens. So, ang only way din, for me personal opinion ka lang to, na gumanda ulit yung laro. Again, pag marami ulit naglaro, marami ulit gumastos dyan, marami ulit nag-breed or bumili or may development, o diba? Marami naman silang development. Hindi na kasi ako ganun ka-updated. Pwede pa. Tumaas. Like, eto lang, may pump Di ba? May SLP pump nitong, di ba? May SLP pump. So, walang imposible. Hanggat nandyan yung token na yan at dinidevelop nila yan, no? Possible. Okay. Hindi ko sinasabing sure, Possible. Ayan, so narinig yun na si Sir Marvin na mismo nagsabi, possible pa rin talaga, di ba? So, ako, isa rin na-realize ko sa crypto is losing is part of the game, di ba? Yes. Kasi unang-una sa crypto, player versus player yan May mga nagbabay, may mga nagsasell. So, ikaw, sir, ano ma-advise mo sa mga natalo na malaki sa crypto or na rug pull? Ano ma-advise mo sa kanila? Usapang rug pull tayo, guys. Yan ang tawag nyo sa akin, rug boy. Hindi, saka lang. Usapang rug pull, sa crypto, bawal lang iyakin. So, pag natalo ka dito, kung talagang gusto mong tumagal dito, part yun. Dahil ako mismo, nung mga nagsisimula ako ng play-to-earn games, talaga naman, no, na natatalo ko. Okay, trading given. Talaga natatalo ako sa trading. Pero pag-usapan natin ng rug pull, play-to-earn game, ako mismo as
a crypto influencer at unang-unang crypto influencer ng Pilipinas, ako mismo nararag pull. And ako mismo na nagko-content ako sa YouTube nun, honestly guys, hindi ko alam yung rug pull. Hindi ko alam yung word na rug pull. Hindi ko alam na may rug pull pala. Ang mga una ko na content, may mga nagpa-promote sa akin. Kasi hindi ko alam malinis yung yung intention ko. Nakita ko na kumikita dito. May project na lumapit, sabi niya, okay, maganda tong mga games na yan. Ang daming mga games, nakalimutan ko na guys. Ano yung mga bansag nyo sa akin, ng mga rug pull? Nakalimutan ko na rin. Mga Drake Ball, yan, mga Drake Ball. Okay. Nung lumapit sa akin yan, ako mismo, nung tinest ko yung game, talagang kumikita. At ang laki nung kinikita ko. So, why not? Bakit di ko to i-share? Bakit di ko to share? Ang graph no, nakikita ko, paakyat ng paakyat Pataas ng pataas yung value ng token. Bakit di ko share? Sige, share ko yan. O, diba? Binayaran nila ako na promotion. At the same time, share ko sa tao, yung mga unang nag-Drake Ball, kumita ng malaki. Just imagine, sa isang card nun, kumikita kami 20,000 per day sa isang card. Siyempre, imbis na kunin ko yung profit, bibili pa ako ng isang card. Because isang card, kumikita nga ng 20K. So, iro-roll ko yung bibili ako. And honestly, hindi ko alam na may rug pull pala. Na possible palang bumaba yung presyo niyan. Kasi paakyat ng paakyat Diba? So, bibili ng item, bibili ng ganyan. So, yun pala yung rug pull. Nung bumaba na yung presyo, teka muna. Ba't parang naging Ponzi yung dating? Kasi bumagsak yung presyo, yung mga huling nakabili nung card, parang hindi na sila kumikita. Or konti na lang. So, anong effect? Wala nang bumibili. Gusto na lang nilang mag-take profit dun sa card. Bumagsak yung presyo. Nag-fail even yung mga developers na gustong i-develop yung game. Dine-develop naman talaga nila. Pero wala na, hindi na umakit yung presyo. Kasi nag-FUD na Rug pull. Ako tuloy na sisi. Pero meron talaga guys na gumagawa ng mga rug pull project Ipapump talaga nila yung coin or yung project. Kunyari maganda yung utility. And then pag once na napasok na sa platform or sa biglang boom, literal isang ganyan boom. Yun ang rug pull talaga. So kahit si Sir Marvin, di ba, siya rin na rug pull na dati. Sa trading ba sir, natatalo ka pa rin ba araw-araw? Ay, oo naman. Hindi pwedeng hindi. Part ng game. Walang... sige, iharap nyo sa akin. Yung mga trader na hindi pa natatalo. No? Ako kasi, natatalo pa rin ako. Again, hindi nga ako ang best trader. Profitable trader ako. And natatalo pa rin ako kahit ngayon. But I stick dun sa strategy ko. Because yung strategy ko, nananalo ko. Na mas malaking percentage ko ng panalo kaysa sa talo. That's why, profitable ako. But, natatalo pa rin ako. Okay, maraming matatanggalan ng tinik dyan sa mga nagtitrade. So, si Sir Marvin na successful na mismo, siya rin natatalo pa, di ba? So, sir, ilang percent win rate mo kaya? Hindi ko masabi, pero more than 50% naman. At least pasado. 60, 70. I think, sa 10 trades, 6, 7 panalo. Kasi ang importante sa akin, at the end of the month, panalo ko. Hindi importante na malaki yung pinanalo ko. Hindi importante sa akin, guys, na ang laki ng kinita ko. Ang importante sa akin, consistent ako. Okay. Na at the end of the month, panalo yung trades ko. Okay? Hindi rin ako na-FOMO, hindi rin ako na-excite kung malaki yung panalo or nanalo ko. Hindi rin ako nalulungkot ng sobra kapag natatalo ko. Okay. Kasi dapat balance lang. Okay? I know, yung iba sa inyo, nagre-react, well, tao ka. Imposible namang hindi ka nalulungkot. Of course, nalulungkot ako. Dati nga, dumadating pa sa point na, talagang lahat na yata ng santo, bro, tinawag ko Para lang wag ma-stop loss. Nakakatawa. Alam mo yung pupunta pa ako sa kama ko, tatalokbong ko talaga yung kumot, bro. So, bumaliktad ka, please. Bumaliktad ka. Tapos pagbalik ko dun sa hindi pa rin niya tinatamaan yung stop loss, pero malapit na. Gusto talaga niya makita ko na tatamaan niya yung stop loss. Ay, nako. Guys, iba ang trading, Iba ang mundo ng trading. So, kung gusto mo itong pasukin, good luck.
Meron ka na rin ba naturuan na mas yumaman sa'yo or mas gumaling sa'yo mag-trade? Yes. Marami na. Ang dami. Actually, yung mga estudyante ko nun sa Cryptoverse, lahat sila halos baka mas magagaling na sa akin eh. Kasi ako, may strategy talaga ako. Pero sila, advance pa. Gusto nila matutunan yung ICT, gusto nila matutunan yung harmonic patterns, gusto nila matutunan yung mga SMC, at marami pang ibang strategy, no, na ginagamit nila na talagang sobrang gagaling. Ako kasi, bro, alam ko yung mga yan, pero hindi ko sila ganun karunong gamitin. Okay. Alam ko lang sila. And again, maraming mas magagaling mag-drawing. Ang dami sa TikTok, di ba? Dami sa YouTube, ang gagaling. Tingnan yung resulta. Sige, sir. So, shift lang tayo ng topic konti, sir. Kasi lately, nag-viral nga yung pagpunta mo dun kay Boss Toyo about sa Francis M. Jersey. Tapos nakita ko rin sa YouTube mo, meron ka ring kanta. Diba? Nag-rap ka rin ba? Rap ba yun? Or, Yeah, oo. nag-rap ka rin. So, onting background na tayo. Paano ka nagsimula mag-rap? Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-rap eh. Oh. Kumbaga, ka talaga, sir. oo, Eminem days. Talaga idol ko si Eminem. Yan, idol yan. Sila Francis M. Tapos, Salbakuta. Ewan ko, narinig yan. Crazy as Pinoy. Di ko alam kung naririnig nyo pa yung mga Itsumo, mga ganun. No? Iba kasing age sa akin eh. Pero yun, mahilig talaga ako sa rap. At nagra-rap talaga ako nun. Bata pa lang kami, mga kapatid ko. Mahilig kami mag-rap. Snoop Dogg, ganyan. And, pinangarap ko rin talaga. Okay. Gusto ko maging rapper. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap yung rap voice ko. Mabilis ako mag-rap, mabilis ako magsalita, pero pag naririnig ko yung boses ko sa recording, parang hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa. So ngayon, again, babalik tayo sa passion. Nung may financial freedom na ako, bumalik ako sa pagra-rap at wala kayong magagawa. Gusto ko mag-rap eh. Yun na yung best example pala nung sinasabi namin kaninang skills and passion, di ba? Di ba si Sir, ngayon nagagawa niya na mag-rap rin, which is passion niya talaga. Tapos, Sir, si Francis M. Sino si Francis M sa'yo? Si Francis M is, of course, idol ng lahat. Okay, idol ng lahat. Isa sa mga talagang sumuporta at nag-build dito sa Pilipinas, no? Siya talaga yung bumuhat actually. Sila, di ba? Then yan, sila Glock 9, sila Looney, sila Badang. So, kumbaga, sila yung mga rapper talaga na iniidolo before at nagsimula, no? Hindi natin makakalimutan. Tumatak na talaga sa industry yan. And, of course, wala na, no? Sa masamang palad, wala na si Francis M. Pero yung mga kanta niya, hindi natin makakalimutan, di ba? Kinakanta ng lahat dyan. So, sir, napag-usapan natin about crypto, di ba? About business. If ever na kailangan mo lang talagang pumili ng isa, crypto or business, ano yung mapipili mo dun? Honestly, sa totoo lang, kung tanggal stress lang pag-uusapan, for me, magi-crypto na lang ako. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Okay. Why? Business, okay ang business. Traditional business, walang problema. Masarap yan kung passive income na buo mo na siya at wala ka nang gagawin. Kasi tumatakbo na siya eh. Di ba? Okay. Pero yung dadaanan mo dyan, matindi. And hindi ka maaalis yan. Talaga imo-monitor mo pa yan. And isa sa masasakit sa ulo, of course, yung mga tao, i-handle mo. Mahirap mag-handle ng tao. So, pinipili ko yung crypto kasi sa crypto, aaralin ko lang yung trade. And pag nakahanap ako ng strategy na effective sa akin at profitable sa akin, yun na yun. Okay. Pero, ang downside naman ito, dapat ngayon pa lang, kung may profitable ka strategy, bombahin mo na ng bombahin, maging bilyonaryo ka na ngayon pa lang. Why? Pag hindi ka nag-trade, wala kang kita. Okay. Kaya ipunin mo na yung pera mo. O kung gusto mo, mag-franchise ka ng may system na, yun ang gawin mo. Pero dumating sana sa point na hindi ka na mag-work. Kasi ang goal natin lahat, goal ko, sa sarili ko, dumating sa point na ayoko nang isipin yung pera. Ayoko na mag-trade, ayoko na isipin yung mga traditional business ko, mag-work, mag-function na yan mag-isa. Gusto ko mag-relax.
Okay. Gusto ko, pagdating ng 40, hindi ko naisipin yung pera. Yung mga businesses na traditional, tumatakbo na mag-isa. Gusto ko nila magbakasyon, mag-spend time sa family ko, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, sa mga kaibigan ko. Enjoy yung buhay. Isa lang yung buhay eh. Oo, ay. Bakit i-stressin mo? Oo, talaga. So, sir, nagsimula ka mag-trade ng crypto, malamang may mga tinignan kang tao, may mga pinanood ka, may mga pinakinggan ka. So, pwede mo ba ma-share sa amin yung top 3 traders or mentors na talagang pinakinggan mo sa crypto? Okay. Top 3. Course. Marami akong course na binili. Okay. Yung mga una kong pinapanood, sila Marvin Jermo, pinapanood ko yung before, no? Pero ngayon, lagi ko na siyang kasama, no? Dahil pinapanood ko lang siya. Mga simple lang din yung mga turo niya. Moving averages, MACD, yan lang naman yan yung mga tituro ni Marvin Jermo. And sa international, nung mga nagsisimula ako, sila Moon, pangalan yun, nakasama ko sa Dubai. Si Crypto, pinapanood ko rin siya. And then may nagturo talaga sa akin ng trading. Forex, way back 2015. Pero nakakulong na siya ngayon. Sana nakalaya na siya, hindi ko na siya nakakamusta. Siya talaga yung nagturo sa akin mag-trade. And I'm thankful kasi minsan inuumaga na kami. Pinupuntahan ko siya sa condo niya sa M-Place, kung alam niyo yun, sa Quezon City. Doon kami nagtuturoan. Pumunta kami sa Coffee Bean ba yun, sa may M-Place. And talagang willing siya, turuan kami. Yun yung unang mentor ko. Mas bata sa akin yun. 23 years old siya noon noong mga oras na yun. Mas bata sa akin. Okay. Pero for me, genius siya. Ang galing niya. Nagkamali lang siya. So, tatlo na yung nasabi ko. Nagkamali lang siya because nagpa-invest siya. Gumawa siya ng system. Actually, hindi niya system yun eh. Gumawa yung mga tao na fixed percentage. Parang 20%, 30%. Okay. Confident siya sa trade niya na nawa 100% or more niya yung pera. Ganun siya kagaling talaga. Hindi ako nag-joke Hindi ako nag-OA. Magaling talaga siyang trader. Na 100% niya. Ang problem, nagpa-invest. Tapos yung mga tao sa ilalim, gumawa pa ng sariling marketing plan. Nagpa-invest pa na mas malaking mga percentage. Okay. Tumakbo yung broker. Lahat ng pera ng tao nasa broker. Ang mali, siya yung humaharap sa tao. Okay. Ayoko na banggitin yung pangalan niya. Kasi yung pera ko nandun din. Di ba, no? Alam mo yan, Jet. Una. Nung time na yun, 300,000, sobrang sakit sa akin. Yung 300,000, feeling ko, ngayon, 30 million yun eh. Parang, ganun siya kabigat sa akin. For me, parang 30 million yung nawala. Ganun. Damn, grabe talaga. Pero pag usapang business naman, sir. Yan. Top 3 na tinitingnan mo talagang businessman, entrepreneur, or mga nag-mentor sa'yo na nakatulong talaga sa'yo. Meron ako may top 3 ako mga mentors, pero yung iba hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan nila kasi medyo nandun sila sa tuktok na talaga, mga sobrang big time na, and pinoprotektahan din nila yung kanilang mga names. Okay. Pero isang mentor ko naman, si Tito Eric. Eric Maranan, no? Siya yung nag-mentor sa akin sa business and sa networking din, no? So, negosyante siya, magaling siyang negosyante, and then may-ari rin siya ng kumpanya networking. And madami silang mga mentors ko. And yung dad ko rin, yung father ko, of course, yung pinakaunang mentor ko, no? Magaganda yung mga binigay niya sa aking points ng bata. At mga palo. No, dinisiplina, tinuruan. Of course, walang perfect na magulang. Pero ang kinuha ko is yung mga tinuro niya sa akin. Mga tinuro niya sa akin. At na-apply ko yun sa business. Ako, nasabi ko na to sa podcast ko before. Pero isa sa mga nagtatak sa akin is, bata ako, sabi niya sa akin, kung may gagawin ka na mga bagay, gawin mo na ng best mo. Kasi gagawin mo rin naman eh. Parang narinig ko yan sa YouTube po natin. Narinig ko na yan. Hindi ko siya makalimutan. Kasi every time ngayon na may ginagawa ko ng best ko. Kahit gaano ko ka pagod, gaano ko kapuyat, gagawin ko yung best ko. Okay.
So, para naman sa mga viewers, bigyan natin sila ng isang mabilis na present. If ever may business idea na naisip ka ngayon or may alam ka ba ngayon ng business idea na pwede nating ipasa sa mga audience natin na maganda para sa'yo? Actually, sa business kasi, babalik dyan, pag sinabi mo kasi business, mas maganda na kasi na, yun nga, may passion ka doon sa business, let's say product. Let's say product yan. Gusto mo mahilig ka magpaganda, di ba? Ang bilis kasi ng ng pera sa, ngayon, lalo na may TikTok shop. Ang bilis magbenta, ang bilis sa Facebook. So, ang bilis na nga yumaman di ba? Sabi nga ni John Maxwell, kung ikaw ay may smartphone, di ka pa mayaman, kasalanan mo na yun. Okay. So, it doesn't matter kung anong gagawin mo. Product, service, ano ba yung skill mo? Diba? Pwede kasing magaling ka magmasahe. Diba? Tayo ka na spa. Kuya yaman ka dyan, why not? Diba? So, maraming business na pwede gawin. Pero kung ako ang tatanungin sa digital, business na makakaano ka sa digital world. Paano ka makakaambag sa digital world? Because ito na yung nagiging future Okay. Kasi kung di mo bibilisan, baka mapalitan ka ng AI. Mawalan ka na ng silbi. Tama. Totoo yung sinasabi ko, medyo masakit. Tingnan nyo na lang yung resulta ngayon. Medyo marami na nawawalan ng work because napapalitan ng bot, ng mga robot, napapalitan ng mga AI. Mamaya yung mga gumagawa ng mga scriptwriter or mamaya wala ng trabaho. Mag-chat GPT ka lang, tapos ka na. Actually. Ano pa ang trabaho nyo? So, mag-isip-isip kayo. Something na makakaambag or may future plan. Yes, so, naniniwala ka rin ba na yung AI papasok siya sa cryptocurrency or pumasok na ba siya sa cryptocurrency? Medyo, pumapasok na siya Pumapasok. at magkakambal. For me, for Okay. me. Medyo, siya, magiging magkakambal siya. Because for me, dadating sa future na ang gagamitin na nating currency is digital. Okay, so as a professional trader naman, sir, ano ma-advise mo sa mga traders na nagsisimula pa lang, nagsimula na mag-trade? Anong one big advice na mabibigay mo sa kanila? Okay. Sa mga traders, guys, na nagsisimula pa lang, I commend you, no? Humahanga ako sa inyo dahil pinasok nyo to. Pero, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na marami kayong dadaan ng trials, roller coaster ng emotion, disappointments, fear, excitement, no? Na possible sumuko ka. Possible sukuan mo yung pagte-trade because talagang madugo. But, pag nakahanap ka ng profitable strategy mo sa journey mo, worth it. Worth it siya. Kasi isang strategy lang sa mga newbies. Usually, ang nagiging challenge nyo lang naman, pag nasunog yung account ko, ayoko na. Hindi totoo yan. Hindi tayo yayaman talaga dyan. But, dito, matira matibay. Kung sa tingin mong hindi ka talaga nananalo at di para sa'yo to, tama ka. Tigilan mo. Baka sisihin mo pa kami. Hindi para sa lahat. Okay. Tapos, anong best advice yung pinaka tumatak talaga sa'yo? Yun ba yung sa father mo? Yung minention mo? Best advice talagang nagbago yung buhay mo? Yun yung mga unang advice. Okay. Pero ngayon kasi medyo pumapasok na ako sa stage ng universal. Mga loss na. Medyo mga energy na hindi na natin na-explain or pinapaniwalaan or ine-explore. So, ngayon nandun na ako sa level ng paano ko maha-harness itong mga hidden energy and power na hindi alam ng lahat. Okay. So, medyo nandun na ako sa level na yun. Okay. Walang kinalaman ng religion dito, ha? More on how ka magbe-benefit sa power ng mga laws na hindi mo alam. Okay? Na mga hindi nyo alam, paano mo ma-harness yun at paano mo siya makukuha na advantage sa'yo. Lalim na nun. So, medyo nandun na ako sa level na yun. Okay. Tapos, syempre, kabalik na, worst advice you ever received? Worst advice? You ever received? Actually, hindi ako nakikinig ng ng mga ganong worst advice eh. Pag nakarinig ako ng ganon,
takip tenga ako eh. Okay. And pag may taong ganun, lumayo ka, layuan mo. Kaya wala akong maalalang verse eh. Ganun ka, yung mind ko. So di mo talaga pinayayang pumasok. Hindi ako nag-a-absorb ng negative energy at saka ng mga worst. Even sa sitwasyon, lahat ng problema. Guys, again, mabibigat yung problems ko ngayon. Sorry, medyo lumayo ako, pero mabibigat pa rin yung mga problema ko ngayon sa totoo lang. But tinitreat ko siya as problems na lahat ng problems common, di ba? Lahat daw ng problem may solusyon. Yes. So, bakit ka magdodwell sa emotion, sa depression, sa stress? Ba't di mo na lang ibuhos yung energy mo sa paghanap ng solusyon dun sa problema mo? And again, kung papasok tayo dun, kung papasukan mo ko ng negative energy or worse advice, huwag mo kong kausapin. Action over emotion talaga, di ba? So, sa amin naman, sir, kaming tatlo, young entrepreneurs, di ba? Sama mo na ako. Sige, 4. yung kalan pala. Ano ang ma-advise mo sa mga batang nagsisimula magnegosyo or may negosyo na? Una sa lahat, gusto kong magsabi sa inyo na hanga ako sa mga batang gustong yumaman na as early as your age. Kasi nung mga bata, ganito age ko, hindi yan nasa isip ko eh. Online games, gusto ko maglaro ng Dota, ng mga Counter-Strike, Flife. So, hanga ako sa inyo kasi ngayon, ang daming estudyante at bata na gustong umasenso agad. No? And good thing yun. No? Hindi ko sinasabing masama maglaro ng mga online games. Okay. May mga yumayaman din naman sa online games. No? Gets. Pero ang sinasabi ko lang na mas ang aga nung pasok ng business sa inyo. Which is good. Yes. Diba? May iwasan natin yung mga nagdodroga, yung mga, kesa ang gawin mo, kung ano-anong, sabi mo nga kanina habang nag-off cam tayo, nagbabasketball kayo nung pandemic, and na-realize mo na you are wasting time. Hindi ka nag-waste ng time na nagbabasketball. Kasi nag-e-enjoy ka ron eh. At the same time, exercise yun. Pero, usapang financial tayo. Nawi-waste yung time mo na dapat ginugugol mo na lang to sa magpo-produce sa'yo ng wealth sa future. At mas makakapag-basketball ka. Bumili ka ng court mong sarili. Yun yung sa akin. Kaya nga, kayong mga bata, ituloy nyo yan. Kung ganyan na yung direction nyo. Kasi sa comment section ko sa TikTok, ang dami estudyante eh. Na, Sir Marbs, gusto ko ng umasenso, gusto ko yumaman, turuan mo ako mag-trade, turuan mo ako mag-business, which is, ang galing. Kasi dati, hindi namang ganun kagaling eh. Unless may mentor siya or yung father niya, parents niya, pinupo siya magnegosyo. Pero, again, yung mga Pilipino ngayon na mga bata, ang gagaling. Kasi, ano na sila, no? Pumapasok na sa business. And ang advice ko sa inyo, ituloy nyo yan. Magkamali na kayo na magkamali habang maaga pa. No? Enjoy nyo yung journey. Huwag kayong matakot magkamali. No? Masarap magkamali. Habang bata ka pa, ito yung time nyo para magkamali. Exactly. Kasi mas onti yung responsibility namin, di ba? Kahit kung isipin, mas maraming energy, mas maraming time. So, yun sa mga kabataan rin dyan, huwag kayo matakot magkamali. Actually, sabi nga, bilisan nyo na magkamali. Diba? Pero hindi dahil nagkakamali kayo, ibig sabihin, hindi kayo nag-grow. Kailangan, every mistake, merong lesson. Diba? Sabi nga nila, first, you learn. Tapos second, you remove the letter L, which is you earn. Diba? So, yun, that's it for the podcast. Again, thank you kay Sir Marvin for having us, guys. Thank you, guys. Kilala, search nyo siya. Magugulat talaga kayong pag nakita nyo yung account niya. So, sige, ako, bago ako magpaalam, thank you ulit for watching our episode. Tapos, abangan nyo yung mga susunod naming podcast, susunod naming guest. So, every week kami nag-upload ng new episode. Yung store namin sa garage, open siya Wednesday to Sunday, 3 p.m. to 1 a.m. Tapos sa Facebook ng business namin, Anti-Gutom Cravings Club. Same sa TikTok tsaka IG at Anti-Gutom Cravings Club. Tapos yung personal Instagram ko, if gusto nyo i-follow, at JNRJR. Tapos, kaya ba? Ikaw muna.
Ross_ASPRNA. Rafael J. Orchid. Yun. So, kung mayroon din pala kayong mga gusto namin i-guest sa susunod, di ba? Gusto niyong topic na isunod namin, feel free to comment down below. Huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe, mag-like and share. Tapos, sir, ikaw baka may gusto kang batiin or final message bago tayo mag-end? Gusto ko lang batiin yung mga sponsors ko. Joke lang. Shoutout kay Macmus. Okay, MOCMUS sa outfit ko for today. And salamat sa inyo guys sa pag-invite sa akin. I hope marami kayong natutunan. Okay. Marami. Treat nyo lang yun as buffet. Hindi nyo kailangan kainin lahat. Okay? Kung ano lang gusto nyo, makakatulong sa inyo. And nagkataon lang na masarap mag-share. And isang lesson lang na napag-usapan namin ang tumatak sa inyo at makatulong sa inyo. Happy na ako dun. Yes, Okay na ako dun. Sulit na yung pagod namin, yung puyat namin, yung effort namin mag-podcast. May ma-instill lang kami sa inyo na good lesson, okay na sa amin yun. And thank you sa time ninyo. I know mahaba yung podcast, pero andyan kayo, nagstay kayo hanggang huli. Thank you sa inyo and God bless. Yan. See you on the next one.